Puspus ka agad. Parang ano yun sa sabi sa 2 Corinthians 2:14-15. But thanks be to God who always lead us in triumphal procession in Christ, and through us spreads everywhere the fragrance of the knowledge of Him. For we are to God the aroma of Christ among those who are being saved and those who are perishing. Amen. Praise God. Hallelujah. Salamat, Lord. Thank you, Lord, sa pagkakataon na ito, Panginoon. Hallelujah. Na makapaglingkod sa iyo. Yes. Thank you, Jesus. Sabi sa binasa natin na tayo ay kasama ng Panginoon sa paghahayag ng kanyang salita at binigyan niya tayo ng katagumpayan dahil tayo ay kanyang mga anak na binigyan ng karapatan para maging katulad niya. Praise God. Thank you, Lord, sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa iyo dahil kami ng pagkakataon na magkasama-sama muli sa lugar na ito, Panginoon, upang ito ay aming purihin at sambahin, Panginoon. Nalalaman mo, Lord, kung ano mga nasa puso namin. Naguli, Lord, ikaw lamang, Lord, ang aming pupurihin at sasampahin sa lugar na ito, Panginoon. Salamat, Lord, hallelujah, dahil sa mga anak mong narito, Panginoon, na nagbigay ng napakahalagang oras na to para ikaw ay aming makasama. Hallelujah, Lord, hallelujah. Palain mo, Panginoon, ang gawain natin, Lord, mula sa aming pagpupuri, pag-aawitan, Lord. Hallelujah, hanggang sa pagbibigay at sa hayag ng iyong mga salita. Pagpalain mo ang mga tao, Lord God, na ilalagay mo, tatangkayuin mo sa harap na ito, Panginoon, upang ikaw ay aming mabigyan ng kataas-taas ng pagpuri mo. Maging mabangong samyo kami, Panginoon, ang aming papuri pagsamba sa iyo. Bilang mga anak mo, Lord, magalak ka at maging magdala ka, Panginoon, sa aming mga gagawin para sa iyo. Hallelujah. Magingin ka, Panginoon. Salamat, Lord. Hallelujah. Dahil pinagkalooban mo kami ng isang lugar na tulad nito upang kami ay sama-sama, Panginoon, sumumbat magpuli sa iyo. Hallelujah. Makita mo ang bawat isa na tagumpay, Panginoon, sa bawat pagsubok na nararanasan natin. Salamat, Lord, sa karakasan, sa iyong biyaya, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na dumarating sa buhay namin na binibigyan mo kami ng pataan, kalakasan upang maging matagumpay, Panginoon, sa pangalan mo. Hallelujah. Tunay, Lord, na ikaw lamang ang aming sasambahin at tupulin. Dahil tunay na ikaw lamang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na siyang nakakaalam kung ano ang mabuti para sa amin. Ikaw lamang, Lord, ang nagbibigay sa amin ng tamang direksyon, tamang daan, upang kami ay patuloy na makahakbang papunta sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord. Hallelujah. Pagpalain mo ang gawain ito at ikaw lamang, Lord, ang maitaas sa pangalan ng aming Panginoon. Amen. Ito'y magpatuloy. Sabi nga po ni Moses sa Deuteronomy 10:21. Sabi ni Moses sa mga Israelita, purihin niyo ang Diyos dahil siya yung dakila at gumawa ng dakila at kamangha-manghang mga bagay na nakita nila. So, isa sa mga kamangha-manghang ginawa ng Lord na makikita natin sa panahon natin is yung ating mga sarili. Nilikha tayo ng Panginoon to bring glory to Him. So, sama-sama po tayo na magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Bakit ako'y pag-ibig mo dinadagdag?
Sa
sa paraan na gusto mo. Kaya salamat po, narito ang aming mga pusong kaisipan. Handang tumanggap, Panginoon, ng iyong fresh word na patuloy na ibabahagi ng iyong lingkod sa umaga nito. Thank you, Father God, at patuloy, Panginoon. We will receive our portion, Panginoon, ng mensaheng na ipupugyan sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sabi, kahit na idudugtong ko lang yung mensahe ni Pastora kanila, encountering God. Sa akin, merong mga iba't ibang klaseng encounter ang Lord. Merong talagang divine encounter na ayun sinasabi nilang hindi mo pwede makita ng harap-harapan dahil yung fullness ng Lord, yung talagang yung holiness niya, yung fullness niya is hindi natin kaya. At yung isang encounter naman na malimit na nakikita ng mga propeta, yung vision. Ang nakakita niya si Prophet Isaiah, si Daniel, Ezekiel, sila yung mga nakita nila vision. Nakita nila sa para silang nag-trans, si John doon sa Revelation. At meron namang sabi, we perceive God. Diba? Hindi natin siya nakikita, pero alam natin yun din siya. Yung, di ba sinabi dun sa Bible na isa o dalawa nadalangin o nag-uusap sa ngalan niya, ado dun siya sa gitna. Amen ba kayo doon? Yes. Ado dun siya? Yes. Di ba, hindi naman natin siya nakikita by our own eyes, pero alam natin, ado dun yung presensya niya. Amen? Kasi sabihin na kasi, hindi lahat kasi sa ibig sabihin ng see, is nakita ng mata. Iba kasi, na-perceive, naiintindihan, na-understand natin. Sabi mo, ay, nakita mo, di ba? Naintindihan, sabihin ng idiomatic na nakita, minsan, ibig sabihin, naintindihan mo. Diba, naintindihan mo. Okay? Kaya pag-usapan natin yung encountering God. Sino ba gusto maka-encounter sa Lord? Amen. Araw-araw. Amen. Ito nga lang. Minus plus. Yan. What is God's encounter? Ano ba yung ibig sabihin ng encounter? Sa inyo, meron ba kayong di ba parang may meet up sa mga ngayon, mga kabataan ngayon. Eyeball. Eyeball tayo sa mall. Ayan. Kung araw, sa atin encounter. Iba na sa kanila. Ay, iba na ba ngayon? 8 ball. 8 ball na? Saan yung eyeball eh? Ano? Unang meet up, tapos naging eyeball ngayon. 8 ball? 8 ball. Ano yung bilyar? Opo, yes. Iba-iba na pala ngayon. Nag-upgrade na pala sa 8 ball na. Dati 9 ball kami. Eyeball na. 8 ball na pala. Ngayon ko lang nalaman yung 8 ball na yun. Sabi dito, ang encounter is a divine appointment with God. It is a specific time in your life when God shows up on your behalf. It is marked by His presence, His power, His deliverance. When you encounter God, you are forever changed by the experience. Amen ba kayo doon? Encounter natin ang Lord. Merong forever hindi yung sometime lang. Forever na mabago yung buhay natin. At marami akong napanood na patotoo sa Facebook, sa YouTube na na-encounter nila ang Lord. At nagkaroon ng divine na change sa kanilang buhay. Amen? Kaya, kung gusto natin araw tayo binabago ng buhay ng lahat, lagi natin encounter si Lord. Okay? Sabi ni Pastor Wilbert, sinabi rin ito ni Pastora kanina, sabi, it is a spiritual state where if we feel so close to God and our communication or interaction with God leaves permanent life-changing impact in our lives. Parang inulit lang kanina, di ba? Forever change in life. Saka dito sabi is life-changing impact in our lives. May nagbabago. May nagbabago. Check lang natin sarili natin. May nagbabago ba sa atin? Amen. Salamat sa mga dalawang nagsabi na yung nagbago sa buhay nila. Sabi dito, God's original plan was destroyed because of Adam. Ano una bang original plan ng Lord? Ang original plan ng Lord, sabi dito sa Genesis, then God said, let us make man in our own image and our own
likeness. And sabi sa Genesis 1:31, and God saw everything that He had made, and behold, it was very good. Ang sinabing very good, it is perfect. Perfect. Sabi dito, when God created man, it was perfect. Sabi mo sa katabi mo, perfect. Perfect. Perfect ba yung katabi mo? Uy, perfect na. Perfect enough to encounter God anytime. Ayun ang gusto ng plano talaga ng Lord. Kaya kinreate niya ang tao para magkaroon ng fellowship na walang barrier, walang hadlang, walang kumbaga walang nag-divide. Sabi, but when man decided to go separate ways with God, ano ba yung ginawa niya? Nag-rebel. Gusto niya, may sarili siyang lakad. They were banished in the Garden of Eden. Sabi ni Pastor Wilbert, ang Eden daw is a spot where a man and God meet. Diba? Pinalis na. Nawala na yung plano ng Lord na maya pwede silang mag-meet anytime. Ayun ang plano ng Lord eh. Pero dahil sa rebellion ng tao, pinalis sila sa Garden of Eden. Amen. Sabi, God limit His divine power to Himself so that man will become free. Kasi, gusto ng tao, may sarili siyang, lakad eh. Gusto niya magkaroon ng sarili niyang kalayaan. Kaya ang Lord, na-respect niya yung kalayaan na gusto ng tao. Diba? Nag-rebel siya at hindi naman pwedeng manatili habang nagre-rebel ang tao, nanatili dun sa presensya niya. Hindi pwedeng gano'n. Kasi, sabi ko nga, hindi tayo pwedeng pilitin ng Lord. Hindi niya tayo pilitin na hindi niya pwedeng pilitin tayo na mahalin siya na ayaw natin. Diba? Kasi kung mamahalin nga, pipilitin niya tayo mahalin niya, pipilitin niya na mahalin niya tayo. Mali. Mahalin natin siya. Para natin pinupwersa yung sarili natin at ayaw ng Diyos kasi ang true love kasi, hindi pinipilit. Diba? Uy! Pinilit ka ba ni... Sino ba nagpilit sa inyong dalawa? Nakabugingan na, pinilit lang pala. Hindi. Diba? Hindi ka na masasama doon sa taong hindi mahal mo. Diba? Hindi ka nasama. Hindi mo Hindi mo pa. At ka ba sasama sa taong hindi mo mahal? Diba? Pag pinilit ka niya, pwede mo siyang i-demanda. Kidnapping. Pero pag mahal mo siya, ang tawag doon? Ang tawag doon ng araw eh. Na tapikot. Wala bang salitang pikot eh. No? Sabi dito, this false freedom, yung freedom na yung ginusto ng tao, false freedom yun, created by man causes to plunge the world into chaos, destruction, and death. Amen. Kaya pumasok ang paghihiwalay. Sabi nga ang sin, ito yung bagay na nagpapahiwalay sa atin sa Diyos, ang kasalanan. Kaya yung tao, gusto niyang sa kasalanan siya mapunta, nagkaroon ng paghihiwalay. At nawala na yung plano ng Lord na araw-araw niya tayo naka-fellowship. Sabi sa Romans 5:17, for the sin of this one man, Adam caused death to rule over men. Sabi nagkasala si Adam, ayun yung naging cause para masira o ma-destroy yung plano ng Lord para sa atin. Sabi, because of sin, encountering with God became rare. Diba bibihira na lang sa Old Testament, sino-sino lang ba yung bibilang siguro sa kamay? Diba kung sino lang ang nakausap ng Lord? Ang kanya na-encounter, diba sa panahon ni Noah, si Noah nga lang yata eh. Kasi halos lahat kaya nga nagkaroon ng flood dahil isa lang nakita niyang righteous. Si Noah lang. Ang nakita niya rin, si Abraham. Si Abraham, nakita niya face to face si Lord. Naalala niyo ba sa tent? Yung tatlong bisita niya, yung isa doon, si Lord. Sinong Lord yun? Sabi nila, si Jesus daw yun. Kasi sa New Testament, sinabi ni Jesus, nung nakita siya ni Abraham, natuwan-tuwa si Abraham kasi nakita niya yung promise. Yung promise. Ba't di namatay si Abraham? No?
face to face na si Jesus eh. Hindi naman ibig sabihin na konti lang yung power ni Jesus, yung konti lang yung holiness niya, kaya hindi sila namamatay, so bumababa si Jesus. Di ba? Hindi natin alam. Wala, kasi hindi naman natin nimit si Jesus ng face to face. Ha? Oo, pag namit natin, tanongin nila. Amen. Sabi dito, kaya, sabi nga, and few people has experience. That is why God command His people to build an altar. Umpisa altar, wala pang ano eh. Di ba kaya si Noah, nakasangkay, nagbuild siya ng altar. Sila Abraham, nagbuild sila ng mga altar. Tuwing namimit lang Lord, nagbuild sila ng altar. Kaso nga, individual na ano lang. Pero dumating yung panahon na gusto niyang bumaba sa kanyang bayan. Ang problema, takot ang Israel. Diba? Sabi niya, huwag na kaming pakausap sa Lord, mamamatay kami lahat. Kaya ikaw na lang, Moses. Sino si Moses? Ayun, si Moses. Ikaw na lang, Moses, makipag-usap sa Lord. Kaya si Moses, siya yung nakikipag-usap sa Lord ng face to face. Amen? Kaya pag bumababa siya, iba yung kinang niya, kumikinan, parang belo na. Diba, nakabelo, kumikinan. Uso na pala nung araw. Sabi ito, and then during the Exodus, they built the tabernacle. Doon nagsimula yung kung saan may nag-require na ang Lord. Katulad na sinabi ni Pastor, nag-require na ang Lord yung bababa ko, hindi basta-basta. Lalo na kung imimit ko yung aking bayan. Kasi hindi lahat right sa harapan ng Lord. Kasi pag bumaba siya doon sa kanyang bayan, baka mangilan-ngilan lang matira sa Israel. Baka ilang, di ba? Kaya, sige, bago kayo i-meet, kailangan mo na may sacrificial system. Humingi muna kayo ng tawad, mag-sacrifice kayo ng ano, para yung mga kasalanan nyo is matakpan. Matakpan muna. Kasi ayun yung unang command niya. And then, later part, they built the temple during the reign of King Solomon, so he can dwell among his people. Kasi napil ni King David, ang ganda-ganda ng palasyo. Tapos yung bahay ng Lord, nasa tabernacle pa rin. Nasa tent. Kaya nagkaroon siya ng desire na magtayo ng temple. At doon, nag-require din ng Lord ng mga sukat, ano yung gagamitin materials. Kumbaga, hindi siya basta-basta bumababa kung saan-saan lang. Saan-saan lang. Lalo na kung yung makipag-usap siya sa kanyang bayan. Sabi dito, number 2, ang original plan ng Lord is, gusto niya tayong makapellowship araw-araw. Kaso nga lang nasira ito sa pamamagitan ng isang rebellion o kasalanan. At, sa pangalawa, sabi ito, God's original plan was restored because of our Lord Jesus Christ. Amen. Sabi dito sa 2 Corinthians 5:16-21, so from now on, we don't think anyone from human point of view. If we did think of Christ from human point of view, we don't anymore. Whoever is a believer in Christ is a new creation. The old way of living has disappeared. A new way of living comes to existence. God has done all this. He has restored our relationship with Him through Christ. He has given to us the ministry of restoring relationship. Unang-una, restore ng Lord ang ating relationship. Yung the broken relationship natin sa Diyos is restore ng Lord. At binigyan tayo ngayon ng ministry. Hindi lang si Lord, binigyan tayo doon ng ministry to restoring relationship. Kaya nga yung sinasabi ng Lord, yung Great Commission. Kasi kaya natin sinishare sa ibang tao yung good news is para ma-restore ang relationship nila sa Lord. Kasi broken din sila. Amen? Kaya wag natin sarilinin yung na-restore na relationship ng ating Diyos. At dito, in other words, God was using Christ to restore His relationship with humanity. He didn't hold people faults against them. He has given us this message to
of restored relationship to tell others. Therefore, we are Christ's representative. Tayo ba yung representative ng Lord? Tayo ba ay mga peacemaker? Kaya nga tayo tinawag na peacemaker eh. Diba? Pinag-aayos natin ng Diyos sa kayong tao. Tayo yung lagi yung daan. Kasi tayo unang na-restore. And through as God is calling you, we beg you in behalf of Christ to become united with Christ, with God. God had Christ who was sinless, take our sins so that we might receive God's approval through Him. When death entered through the sin of one man, Adam, but life is restored through the death of one man, our Lord Jesus Christ. But He overcome the death through His resurrection. Hindi siya nanatiling patay. Diba, in-overcome niya rin yung kanyang kamatayan sa pamamagitan ng kanyang resurrection. Okay? Kung pumasok ang sin at namatay ang tao dahil sa kasalanan, ni-restore din ng Lord sa pamamagitan ng kamatayan niya ang death, kaya binigyan niya tayo ng buhay. Kasi hindi siya nanatiling patay, kundi siya ay nabuhay. Sabi, the message of His crucifixion is love. Amen. Pahagingan ko na yung para sa 29. Kasi, ano ba yung message ko? The message of the cross. Message of the cross. Sabi, if we imagine during the crucifixion, He has all the authority to command His angel to rescue Him. Kung i-imagine natin, di ba? Kung habang nakapako siya sa krus at nararamdaman niya na yung sakit, yung kahihiyan na inabot niya doon sa krus, pwede niya nang isipin na ayawan na. Lord, padala mo na ako ng mga anghel para i-rescue na ako dito, para mawala na ako sa kahihiyan na inaabot ko ngayon. Pero hindi yun yung nakita niya eh. Ang nakita niya, kayo. Bawat isa sa atin. Uy, naiyak ko lang. Yung mini-message ko, naiyak ako eh. Kasi nakita niya ako eh. Hindi siya pinigil doon sa kanya niya. Sipin mo, nasa langit siya, pinupuri siya ng mga anghel. Ino-honor siya ng tatay. Pero nasa ko siya, okay, may nabot. Kasi hindi niya nakita yung sarili niya, nakita niya tayo. Kaya wag natin nagabawala yung message ng cross. Malayo pa yung mahal na araw, pero iba yung dating sa akin. Amen. Kaya tubig. Kasi mga hawa. Isipin mo, ginawa niya para ma-restore lang tayo dun sa relationship na nawala. Ibang klase ang Lord. Sabi, He endured all the shame and hardship because in His mind, He sees you. And He wants to restore the original plan of His Father to restore the broken relationship with Him. Amen. And God ended the sacrificial system in the temple when He died in the cross as the last and everlasting final sacrifice for the sin, not only for the Jews, but also for non-Jews. Diba? Kasi nung araw, ang mga napapatawad lang, ang mga Hudyo, kasi sila lang talaga yung bayan ng Lord. At sila lang binigyan ng sacrificial system na makaharap sa Lord. Tayo, nasa likod lang tayo. Pero sinama na tayo eh. Sinama na tayo sa grace ng Lord na hindi natin deserve. Kasi ang deserve lang ang mga Hudyo. Pero hindi natin deserve, pero dahil sa pagmamahal ng Lord, sinama tayo lahat. Diba? Makapahad natin. Nasama tayo kahit hindi tayo dito. Sabi sa
Kaya sabi dito sa John 2:19, Jesus answered them, destroy this temple and in 3 days I will raise it up. Siya yung talaga yung itong temple. Sabi, 1 Corinthians 6:19, or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own, for you were brought in with a price, and so glorify God in your body. Nung araw, kailangan pumunta ang Lord sa temple para makamit niya ang tao. Inendo ng Lord yun. At tayo na yung temple. Amen ba kayo doon? Amen. Kaya anytime pwede nang mag-dual ang Lord sa atin. At pwede na natin siya makausap. Diba? Dahil yung ginawa ni Kristo. Diba? Bagamat di tayo perfecto, dahil dun sa ginawa ng ating Panginoong Jesus, nagiging perfecto tayo. Diba? Yung lahat ng requirement bilang temple, diba? Binigay na sa atin ng Lord. Amen? Hindi sa ating pamamagitan ng ating mga gawa, kundi dahil sa ating Panginoong Jesus. Kaya sabi ng ating Panginoong Jesus, yung panahon na tinatanong siya ng mga disipulo, pakita mo naman sa amin ng Ama. Sabi ng Lord, pag nakikita mo ko, nakikita mo. Kaya pag nakikita natin yung cross, nakikita natin ang Ama. Meron ng direct connection sa Lord. Meron ng direct connection sa Lord. Dahil binayaran na sa atin, hindi basta-basta ang nababayaran. Diba? Nakakaiba yung kamatay ni Kristo kasi sabi ng tao, pwede naman mamatay kahit sino para kabayaran ng kasalanan. Hindi. Kasi si Kristo, Diyos din siya. Diyos siya, tao din siya. Kaya, sabi, that is why in 70 AD, the physical temple was destroyed by the Roman Empire. 70 AD, 40 years pagkatapos ng kamatayan ni Kristo, nawala na yung sacrificial system. Nawala na ang temple. Hanggang ngayon, wala pa rin. Ano na siya. Ang nakapatong ngayon dun yung Al-Aqsa Mosque. Yung mosque ng Muslim. Kasi nasakop yun ng bandang 15th century. At tinayuan na siya ng mosque. At hinayaan na rin ng Lord yun. Kasi kung wala yung mosque na yun, malamang na matagal na natayo yung third temple. Nagpumilit na yun. Kasi ngayon, hanggang ngayon, nagpumilit sila itayo yung third temple. Pangatlong temple. Pero pag tinayo yun, ayun na yung pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. Sabi sa Luke 21:5-6, and while some were speaking of the temple, how it is adorned with noble stone and offering, he said, as for these things that you see, the days will come when there is not be left here one stone upon another, will not be thrown down. Dinestroy na ang temple. Sa John 4:26, ito yung kausap ng Lord, yung Samaritan sa may well. Sabi dito, but the hour is coming and is now here when the true worshiper will worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking such people to worship Him. Sabi niya, darating yung panahon na wala nang barrier, wala nang tawag dito, division kung saan pwede mag-worship. Kasi dapat ang pag-worship sa kanila, kailangan pumunta ka muna ng temple. Doon lang pwede mag-worship. Pero sabi ng Lord, nagiging masyadong religious na. Diba? Sabi niya, pwede niyo ako sambahin kahit saan. Kasi, sabi dito, ang hinahanap ng Lord is a true worshiper. Amen? Sabi, and Jesus cried again, out again with the loud voice and yielded his part. And behold, ito yung mamamatay na siya, sabi niya. And behold, the curtain of temple was torn into from the top and the bottom, and the earth shook and the rocks split. Nakita natin dito, nahati na yung tabing ng temple, ng Holies of Holy. Kasi yung Holies of Holy, meron siyang tabing na di ka basta-basta makakapasa sa Holies of Holy. Nasira na yun. Sabihin nun, open na. Nagkaroon na open na. Nawala na yung barrier sa tao at sa Lord dahil sa kamatayan ng ating Panginoon Jesus. Sabi, what are the effects of encountering God? Ano ba naging epekto pag encounter natin ng Lord? May epekto ba? Sabi dito, the effects of an encounter are many and varied depending on what specifically does in your heart. Depende daw kung ano yung kailangan natin. Babago-bago depende sa pangangailangan natin. You may experience freedom that you've never known before, a confidence in God's love for you,
a fresh in feeling of the Holy Spirit, and a boundless joy in the goodness of God. But whatever happens, we find many people experience the following changes. Mga tao daw na na-experience. Ano ba yun na kanilang naging epekto sa buhay nila nung na-experience nila yung encountering God? Una, repentance. Nagkakaroon daw ng repentance pag every time na na-encounter natin ng Lord. Nagkakaroon ba? Oo, mayroon tayo sa Lord. Nagkakaroon ng repentance. Sabi sa Psalms 51 verse, dito po pakibasa ko, natutulog na. For I know my transgressions and my sin is ever before me. Against you only have I sinned and done what is evil in your sight, so that you may be justified in your words and blameless in your judgment. Amen. Sabi at the encounter, most people will come face to face with their own sinful and need for forgiveness. All of us have sinned. Lahat ba tayo nagkasala? Amen. And need periodically examine our hearts for any areas that are not pleasing to God. We will recognize immediately how holy is God and how sinner is us. And then, pag nakaharap ng Lord, may recognize mo kagad kung gaano ka makasalanan sa harapan niya. Yung may mga napanood ako sa YouTube, yung mga nagkaroon ng NDE, yung near-death experience. Pastor, nakaharap si Jesus? Hindi pa naman. Kasi yung mga napanood ko ng near-death experience, sabi nila, yung nakaharap daw nila si Jesus. Nakita nila yung gaano sila makasalanan. Pero tuwan-tuwa sila dahil hindi sila tinignan ng Lord, hindi nagpakita ng Lord para i-judge siya. Ang naramdaman niya lang is full of love. At sabi sa kanya, hindi mo papanahon ngayon. At yung ano yung naging experience mo, ibahagi mo sa tao. At makita natin doon, ano lang daw yung nagsisid, alam niya makasalanan siya, pero ang Lord, hindi siya ginajudge. Yung matang, sabi niya, yung mata daw na hindi nag-judge ng tao. At makita natin doon na ang Lord is full of love. Full of love. Sa Isaiah, yung nakita niya ang Lord, sa vision, sabi dito, and the foundation of the threshold shook at the voice of him who called, and the house was filled with smoke. And I said, woe is me, for I am lost. Sabi ni Isaiah, for I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of the people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Kaya nakita ni Prophet Isaiah ang Lord. Nakita niya yung kanyang katatayuan. Nakita niya yung kano siya sa harapan ng Lord. Kaya sinabi niya, Lord, natakot siya. Kasi, diba sabi niya, naku, madumi ang aking lips. Baga, maraming mga maling mga siyasabi. Pero, hindi siya dinayos din ng Lord. Diba, dumating yung anghel, may dalang tong na may nagbabagang uling galing dun sa altar, inano sa bunganga niya, sasabi niya, your sin is being atoned. Kumbaga, pinasalanan mo ay pinatawad na. The encounter provides the perfect time and place to get right with God in every way you need. Sabi, ang encounter daw is opportunity, diba, to get right with God. Every time na encounter natin Lord, it is an opportunity to get right with God. Amen po ba? Sabi dito, the repentance will be characterized by change in life and attitude, not just by sorrow or emotional feelings or regret. Remorse is not repentance. Tama ba? Kasi meron mga taong nagsisisi pero hindi nagbabago. Pakita natin yan si Judas. Diba yung nalaman niyang binitray, naramdaman niya na binitray niya si Jesus. Ang ginawa niya, binalik niya yung 30 na silver dun sa temple. Kasi ayaw niya na, nagsisisi siya, pero walang nagbago. Hindi siya nagkaroon ng change of heart. Ang ginawa niya? Pumunta siya doon sa puno ng
Diba? Kumbaga, hindi, yung remorse niya, hindi nag-cause ng pagbabago. Hindi nag-cause ng pagbabago. Huwag tayo maging si Judas, ha? Kaya sabi sa jeep, God knows who does not pay. Yung mga hindi nagbabayad sa jeep, di ba nag-jeep dito? Hindi ka Judas. Nagbabayad ka. Good job. Student na pala. Discount. Ano kahit, di ba pag linggo, discounted pa rin? Kahit linggo, walang pasok? Dapat pag may pasok. Baka pag linggo sabi mo, estudyante mo. Discounted. Pero ako naririnig na gano'n, nag-away sila ng driver. Sabi, may pasok ba ngayong linggo? Kasi dahil estudyante mo. May pasok kasi Pag naka-uniform. Hindi kasi hindi naman lahat ng estudyante naka-uniform. Basta may ID lang. May mga school na naka-civilian. Kunyari, Wednesday, wash day. Sa mga sa mga university, Wednesday, wash day. Naka-civilian lang. Pangalawa sabi, repentance pangalawa, new direction. Ayun maging effect ng encounter ng Lord, new direction. Sa Matthew 4:8 to 20, pakibasa po. While walking by the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, who is called Peter, and Andrew, his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen. And he said to them, "Follow me, and I will make you fishers of men." Immediately they left their nets and followed him. Sabi dito, when Peter and Andrew, ordinary fishermen, encountered Jesus, their lives took a drastic new direction. They left behind all the old and familiar and launched onto deep waters to following the Lord. It can be the same for you. Diba sabi ng Lord, wala silang mahuli. Wala silang mahuli. Sabi ng Lord, o sige, sa kabila mo ano yung net. Tapos, nainahuli na sila. At pagkatapos nun, sabi ng Lord sa kanila, sabi niya, gagawin ko kayong fishers of men. At doon, di ba, nangisda pa sila? Parang hindi na, sumunod, naging disciple na siya, yung old life nila na biging fisherman, give up na nila at sumunod na sila sa pagiging disciple ni Kristo. Amen? At, nanaginip nga pala ako, naginip ako nakalang sabi ko sa Lord, kasi panaginip ko kasi, nanilingwit daw ako. Ang daming isda. Parang tilapia nga ang tingin ko. Ang daming isda. Pero yung pamingwit ko, tekli lang, nakawayan, pangit pa ng ko. Ang pangit pa ng pain ko. Bisa pag ginaganon ko, pag ginaganon ko, nakakawala pa. Di babalik ko. Tapos, minsan nahuhuli. Tapos, nagising ako, sabi ko, Lord, ano gusto mo ipaano sa akin? Ayun, bago pa pala ako, naghahanap ako ng kasama. Kasi sabi ko, yung pamingwit ko, sayang. Kasi sobrang dami. Sabi ko, hindi ko kailangan ng pamingwit. Kailangan ko lambat. Maghanap sana ako kasama, kaso nga nagising na ako. Kaya wala akong nakahanap na kasama. Sabi ko, Lord, ano gusto mong i-misaysa. Sabi niya, ang dami pwede mong ihin. Oo, talagang harvest na. Hindi ko alam may itim tilapia baka sa Africa. May itim na tilapia. Pero, parang sayang. Sabi ko, hindi tayo magkakaisa. Sayang yung harvest. Diba? Naghanap ako ng katulong na pwedeng gamitan ng lambat kasi pagkakataon na sana na makaharvest tayo ng marami. Kaya na-challenge ko kayo. Huwag tayo mamingwit. Lambatin natin. Kasi pagkakataon na hindi siya sayang yung time. Sabi ko nga may mga season lang para magkaroon ng ganong karaming harvest. Diba makita mo yung sa Facebook, yung mga sardinas napunta sa sa Pampang. Grabe yung kuha nila, yung tabo nila. Tabo lang ng tabo Di araw-araw ganun.
Sa lugar na yon, may season lang na napupunta sa pangpang yung mga isda. Hindi naman kinabukasan, ganun ulit. Siguro mga 2 days, pero pagkatapos nun, next year na ulit. Kaya may pagkakataon lang na makaharvest sila ng ganung karami. At ang Lord, pinakita sa atin na minsan lang tayo makaharvest ng ganung karami. At pagkakataon na natin. Amen? Paggamit tayo. Challenge ko sa iyo, paggamit tayo. Kasi, sabi ng, kahit ang Bible nagsabi, the harvest is plenty but the workers are few. Diba? Mismo na sinabi, pinaalala lang sa atin, sayang yung harvest. Sabi, the encounter is an opportunity to start a new course. No matter what you have, your past has been like. Diba sila Pedro? Kung titignan natin yung past nila parang mga ordinary lang sila, pero paggamit sa Lord, bagong direksyon, malaki yung pagbabago. Malaki pagbabago. Sa Matthew 16, 24, 26, pakibasa po. Then Jesus told his disciples, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Or what shall a man give in return for his soul? Amen. Ang pagpalo natin sa kay Jesus, hindi lagi celebration. Diba? Lagi, mas marami pang mga pagkakataon na talagang tinuturuan tayo ng Lord. Diba, dumadaan tayo sa mga pagsubok. At bakit? Para pag dumating yung panahon na yung totoong pagsubok o yung matbigat na sa pagsubok, kakayanin natin. Amen? Kakayanin natin. Kaya pag-follow natin kay Jesus, sabi nga, denying yourself and follow, and pagbubuhat ng sarili nating mga cross. Sabi, starting a new course and following Jesus is not an easy task. Denying yourself is surrendering all. Sabi sa inyong katabi, all. All your being to God and follow His will. Following Jesus will cost you everything. Amen? Living your life. Kahit ang buhay natin. Diba yung mga mamaya pag-usapan natin. Diba? Lahat ibibigay natin sa Kanya. Lahat ng ating mga planong, lahat ng ating mga, kung ano man meron tayo, kaya nga sinabi ng Lord, seek Him first. Seek Him first. Pero pag sinabi naman, will cost you everything, ang Lord naman, hindi ka naman yung papabayaan. Hindi yung cost you everything. Lord, bigay ko sa iyo, tapos pulubi ako. Hindi naman ganun, Lord. Diba? Ang gusto niya lang tayo, ang gusto niya lang kasi umasa tayo sa Kanya. Sabi sa John 15:18-19, ay basa po. If the world hates you, know that it has hated me before it hated you. If you were of the world would love you as its own. But because you are not of the world, but I chose you out of the world, therefore the world hates you. Amen. Isa rin yan sa mga magiging sign na pagsunod natin ng Lord. Ang mundo ay magagalit o kamumuhian tayo. Kamumuhian tayo. Question, why is the world will hate us? Bakit magagalit ang mundo pag sumusunod kay Kristo? Hindi natin ginagawa yung ginagawa nila. Amen? Sabi dito sa Matthew 13:16 pakibasa. You are the salt of the earth, but if the salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled under people's feet. You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, and it gives light to all in the house. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Okay, sabi the sign that will are effective salt and light is when the world hates us. Because we expose their evil deeds. We do not judge them, but we expose their evil works. Ito naman, di ba? Pag nahuli mo yung magnanakaw,
kundi sasaktan ka rin yan, di ba? Kasi alam niya na isusumbong mo siya sa police, di ba? Kaya pag in-expose mo ang kaaway, ang kanilang mga maling gawa, iba yung galit nila. At nakikita ko yan sa YouTube. Kasi may manood yung mga nagpipreach, tapos titignan ko paano yung mga ibang style ko, paano mag-share ng Word of God. Nagawa niyo ba yun? O nanood kayo ng YouTube para lang sa K-drama? Hindi, nanood kasi kami may mga limit kami mga iba-ibang mga style kung paano mag-share. At meron ng isang preacher doon, habang nakatayo siya, sinisipa sila, inumura sila. Meron nga binaril sa Amerika pa. Binaril siya at namatay siya at hindi natin alam kung ano yung plano ng Lord sa kanya, pero sabi nga ito po nga sinabi ng pag ina-expose mo sila, lalo silang nagagalit. At kagabi na napanood ko rin yung isang boxer, si Ryan Garcia. Meron silang yung mga elite, meron silang inaatinan na ritual. Talagang ang nga yung parang Diyos nila yung owl daw, na meron silang sinusunog na hindi na lang kung tao kung totoong tao pero parang replica lang susunog nila. Parang sabi ng isang preacher, yung ancient god pa yun na si Moloch, yung panahon ng yung na-offer yung mga bata. Sabi na hanggang ngayon buhay pa. Yung kala natin wala na nag-offer ng pero kaya nga yung nila, yung tawag dito, yung kanilang mensahe, yung pro-abortion. Kala natin yung pro-abortion, rights nila, pero ino-offer nila yung ina-abort dun sa God nila, si Moloch. Kaya sa Amerika ngayon, ang daming nag-aaway tungkol sa yung pro-choice, mga pro-choice, pro-abortion, saka yung pro-life. Tayo pro-life tayo ha. Pro-life ba tayo? Yes. Ayan, pro-life tayo. True life. Yung true life, iba naman yun. Kasi hindi mo mali siya. Insurance naman yun. O nga, magkatono, no? Sabi sa John 3:20, for everyone who does the wicked things hates the light and does not come to the light, lest his works should be exposed. Diba? Tayo ba nagiging ilaw ba tayo? Ha? I-expose ba natin yung mali ng mga nakasalamuhan natin? O ayaw natin kasi ayaw natin ng conflict? Minsan ganun Ayaw kasi natin ayaw ko makaaway si kaibigan ko Kahit mali ginagawa niya, okay lang sa akin. Ganun ba tayo? Tino-tolerate natin yung mali ng kaibigan natin. Yun, sabi nga ni Nina, ang totoong kaibigan, diba? Ayaw niya yung kaibigan niya napapahama. Kasi alam niya ginagawa niya masama, pero hindi mo pa pinipigilan, hindi mo siya ina-expose, o hindi mo siya tinutulungan na makaalis doon. Kasi, sabi nga, rin tayo, responsible din tayo sa kanila. Diba? Kaya, kung ayaw natin kasi ng conflict, ayaw kasi matagal na tayong magkaibigan Diba? Kaya ayaw ko ng away. Kaya minsan, hindi tayo nagiging salt and light sa ating kapwa. Ayaw natin, okay lang sa atin na yung ginagawa nila. Sana wag. Diba? Kung mahal natin yung kapwa natin, mahal natin kaibigan natin, huwag natin siya ang hayaan na mananatili dun sa kasalanan. Siya mananatili sa kasalanan. Pero yung papahiya mo sa maraming tao ito si kaibigan ko na to. Hindi tayo ganun. Diba? I-expose natin siya na may pag-ibig. Diba? At malaman niya yung mali niya. Paano is transform character? When Jacob, ito yung sinabi ni Pastor kanina, sa Genesis 32:1-8, tsaka 27-28, hindi na natin babasahin. Pero ang istorya niya, di ba, nag-away sila ni kayang kuya, at yung na-encounter niya ang Lord, di ba, nakipagbuno siya dun sa Lord, ngayon nabalian siya ng tadyang, lumapit siya kay Iso na ika-ika. Makita natin doon na nagbago na yung kanyang pananaw sa kanyang relationship sa kanyang kapatid.
Sabi, when Jacob had encountered with Lord, his relationship with his brother Esau changed. Even his name, very name changed. Will never forget, forever change in your innermost being if you will allow the Lord to have His way with you at the encounter. Amen? Ang isang key is allowing God. Kasi hanggang natin na-allow ang Lord sa ating encounter, walang pagbabago. Yung mananatili tayong matigas sa harapan niya, ipahin natin. Hindi talaga, kaya minsan hindi nababago ang isang tao dahil sa pride, sa pride chicken. Kaya kung i-allow natin ng Lord, mayroong pagbabago. Sabi sa Acts 9 to 21, sabi dito, for some days, si Saul, na naging Paul. Nung araw, di ko alam nagbago pala pangalan niya. Ay, sino ba si Saul? Kala ko si Saul yung dito, yung king. Data pa kasi. Or ganun ba rin na sa isip nyo? Nung araw? O magkaiba talaga, alam niyo magkaiba. For some days, he was with the disciple at Damascus. He immediately proclaimed Jesus in the synagogue, saying, He's the Son of God, and all heard him was amazed and said, It is not the man who had made havoc in Jerusalem, of those who called upon His name. Sabi niya, ba't bago? Di ba ito yung yung nanggugulo dito sa mga Kristiyano, sa mga disciple? Sabi niya, ba't nagpipreach ngayon to? Sabi niya, and has not come here for the purpose and bring them bound before the chief priests, but so increase all the more in strength and confounded the Jews who live in Damascus by proving that Jesus was the Christ. Tandaan natin, si Saul pa lang siya noon, yung na-meet niya sa Lord, halos parang divine encounter din Kasi nasa Damascus siya noon, dala niya yung authority, yung sulat na ipipersecute ang mga Kristiyano, biglang lumabas sa harapan niya si Jesus. At na kanyang sa sobrang liwanag ng, parang nakakita siya ng araw, sa sobrang liwanag, nabulag siya ng 3 araw. At pagkatapos nun, nagbago na yung buhay niya. Sabi na, before Saul encounter our Lord Jesus, he is the number 1 persecutor of the disciples. And he even has the seal of authority from the high priest to seek, kill, and destroy the followers. But when he encountered our Lord Jesus Christ, he became the most notable apostle in the New Testament. Pag tinignan mo yung New Testament, halos siya yung may letter. Lahat ng letter mula Romans. Pagkatapos ng Acts, lahat ng mga letter, halos sa kanya yung mga letter na yun kay Apostle Paul. Kaya nakita natin yung malaking pagbabago. Pangatlo is a renewed life. Pag na-encounter ang epekto ng encounter ng Lord is a renewed love. This is now the 3rd time that Jesus revealed the disciple after He was raised from the dead. When they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you have loved me more than this? He said, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, feed my lambs. He said to him 2nd time, Simon, son of John, do you love me? He said to him, Yes, Lord, you know I love you. He said to him, Tend my sheep. He said to the 3rd time, Simon, son of John, do you love me? Peter was grieved because he said to him the 3rd time, Do you love me? And he said to the Lord, Lord, you know everything. You know everything. You know that I love you. Jesus said to him, Feed my sheep. Ba't tatlong beses nga pala tinanong siya Pedro mo? Parang naging redundant na tanong. Ibang function. Sabi nila? Pwede? Sabi din, truly I say to you, when you were young, you used to dress yourself and walk whenever you wanted. When you are old, you stretch out your hands and others dress, and you carry you don't know what to do. Sabi ito, when he said to know, and then he said to show what kind of death he was to glorify God. And after saying, he said, follow me. In the New Testament, Peter boldly declared that he was willing to follow the Lord even to death. Diba nagbago na? Dati, takot siya Sabi dito, but as the story unfolds, he denies the Lord 3 times.
Then after Jesus' resurrection, Peter restored and given place of authority. He was a second chance to prove himself that he did the mighty and evidence in the book of Acts. Sabi, God will give you a second chance too if you let Him have His way with you in the encounter. You will find yourself falling in love with Him all over again. Every time naman na-encounter natin ng Lord, lalo tayo na in love. Diba pag yung girlfriend natin, yung girlfriend pa lang, naliligaw pa lang natin, iniisip-isip natin, kaya tayo ulit kami makikita. Nangyari ba yun yung? Ganun daw eh. Diba? Pagkatapos yung maghiwalay, parang gusto nyo kaot ulit magkita ulit. Di ba, pag-uwi na, kung may telepono lang yung araw, tawag ulit eh. Mahal ang telepono ng araw, 9 pesos, per minute eh. Yung asawa na, text na lang. May papabili ka. May papabili ka, yung pagsasabihin. Sabi dito, and you will be able to walk with a part of your first love into the new path He has for you. Although Jesus' question may seem redundant, the fact that Jesus asked 3 times is quite significant. Pero meron binabaon si ang Lord kaya tinanong na tatlong beses ka nang tinanong, merong gustong ihatid sa iyo na mensahe. Just as Peter denied Jesus 3 times, the Lord asked Peter 3 times if he loved him. This was a part of Peter's reinstated and commissioning by Christ. Diba si Peter, tatlong beses niya rin dinay. Diba? Kaya tatlong beses din siya tinanong ni Jesus. Parang ni-reinstate siya. At yung pag-reinstate sa kanya, mas matindi pa yung naging direksyon ng buhay niya. Yung pag-ibig niya. Kasi umabot na hanggang kamatayan. Diba yung kamatayan niya, paano siya pinatay? Si Apostle Peter? Sinakaalam, paano siya pinatay? Pinako siya ng pabaliktad. Kasi ayaw niyang katulad ni Cristo na pinako siya nakabaliktad. Sa hirap yun ha. Di ba? Kumbaga, matindi yung, hindi na natakot si Peter kahit sa kanyang kamatayan. Sabi, tapos na. Ano ba yun kanina? Yung unang-una, repentance, new direction, new love, transform character, tsaka new love. Ngayon, ano naman nagiging hindrances kung bakit di natin na-encounter ang Lord? May hindrances ba? Meron. At magtataka ko bakit ang naging hindrances. At maraming mga Kristiyano na hindi nila napapansin na ito pala yung hindrances. Sabi, when you go on an encounter, you must first prepare your heart so that you will be in the position to receive everything that God has for you. Every time na encounter natin ang Lord, i-prepare natin ang ating sarili. Kasi, sabi dito, at i-position natin ang ating sarili to receive everything. Sabi nga ni Pastor Wilson ng araw, positioning yourself. Kasi, sayang kung mali yung position mo. Diba, kunyari, dito magbubusi Lord. Hindi dito kaliba, yung iba mo, hindi dito. Diba? Pag di ka tamang posisyon, ilan-ilan lang din yung kaya pag umuulan na malakas, ano yung pinaka-the best para makakuha ka ng maraming tubig? Sa alulod, di ba? Ipo-position mo yun. Kasi pag nilagay mo sa gitna, tagal. Pero pag sinahod mo sa alulod, sa gitna mo, tagal. Di ba? Kung magkatamang posisyon para mas malaki yung makukuha mo. Kaya yung positioning napakahalaga. Many things will try to distract you from your purpose. But decide ahead of time that nothing will stop you from having your encounter with God. Here is a few examples that you might need to deal with. Ano ba yung ating ibigin? Sabi ito, personal relationship. Mahalaga ba ang personal relationship? Hindi mahalaga ang personal relationship. Sabi ito, sometimes those we love the most, such as our families, friends, are greatest hindrances in following God. Family, magiging hindrances sa pagsunod kay Kristo. Especially if they're not believers of Christ. Bakit ka mo? Pag sabi ni Mrs., tara, linggo ngayon, mag-church ako. Hindi, magmumul tayo. Ay, sige! Diba? Ibig na pupunta ka sa
O kaya magpe-pray ka, ay may kainan doon, tama ka. Hindi magiging hindrances. Imbis na si Lord ang unahin mo, unahin mo pang yung pagkain. Yung pagkain physical kaysa yung pagkain spiritual. Pero hindi ko sinasabi na hindi mahalaga yung pagkain physical, ha? Pero ano ba yung priority natin? Sino ba pinaprioritize natin? Sabi, relationship to God is more important than relationship to anyone. Ano ba kayo doon? Kahit tanungin ko si Nico, yung mas malaga, si Lord o si Digin? Good. Yeah. Good job. Number 2 Number 2 ka lang. Number 1 si Lord. Sabi, I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me, and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Without our relationship to God, yung anong mga relationship tayo, magpe-fell apart. Kasi ang ating Panginoon, ang magiging, bakit ka mo mapapel apart yung relationship natin sa tao? Pag wala si Lord. Imagine niyo ba bakit? Bakit daw? Kasi nakikita ko yung sarili ko sa kanya. Disappoint ka, o straight ka. Kasi yung tao may kahinaan, merong nagbabago. Diba? Ngayon, in love ka. Dahil unang taon pa lang ng inyong kasal. After 20 years, ganun pa rin ba ka in love? Sino 20 years na? Tapos na tayo 1 year. 20 years na. Ganun pa rin ba? Kaysa yung una? Diba? Sabi nga, yung pag-ibig nga sa tao, yung relationship, hindi nagbabago. Pag after 20 years, Sinanay lang yung 50 years. 50 years. Diba? Nagbabago. Kasi tao, nagbabago yung tsura, nagbabago ugali. Nagbabago lahat. Pero ang Lord, yung relationship natin sa tao, ngayon okay, pero magkaroon lang ng magaling salita, nagbabago. Kaya hindi siya stable. Pero ang relationship natin sa Lord is constant, hindi nababago. Yung kanyang pag-ibig, hindi nagbabago. Kaya, kung ano man yung kahinaan ng tao, dahil yung pag-ibig ng Lord yung nasa sa atin, diba, yung kahinaan niya, ng kapwa natin, napupunaan ng pag-ibig ng Lord. Kaya Lord pa rin ang talagang number 1 dapat sa relationship. Unahin natin si Lord. Pero mahalaga rin ang relationship sa tao, ha? Pero unahin natin si Lord. We are not a pleaser of man. We are a pleaser of God. Sabi, the cost of following Jesus. Pakibasa ulit. Another disciple said to him, Lord, let me first go and bury my father. And Jesus said to him, follow me and leave the dead to bury their own dead. Amen? Parang sakit, imagine mo parang sakit sa kalooban, no? Meron kang patay. Papalibing mo lang. Pero sabi ng Lord, kaya mo sila ilibing nila yung kanilang patay. Tatay mo yun. Diba? At sinabi ng Lord, follow me. Kung titignan natin, pinapakita ng Lord Jesus, ano ba yung priority natin? Ang Diyos ba o ang tao? Ano ba yung pinaprioritize natin? Kasi minsan, yung opportunity na sundan at ipalo natin Jesus, minsan wala. Pag mali yung ating response dun sa kanyang pagsabi ng sundan niyo ako. Uwi muna ako kasi pag umuwi pa siya, baka di na siya makabalik. Nawala na yung opportunity na ipalo niya si Jesus. Kaya minsan masakit, pero pag si Lord ang inuna natin, lahat ng bagay susunod na lamang. Pangalawa, una yung personal relationship, pangalawa, personal plans and ambition. Sabi, are you going on this encounter with agenda of your own? Pag na-encounter ba tayo, ano ba tayo agenda sa Lord? Ano ba yung motibo natin kung bakit natin i-encounter si Lord? Ano ba tayo hingin? Do you want God to work in your life but only a certain areas and ways? So natin mayroong baguhin ng Lord sa buhay natin, pero Lord, ito lang pwede mong baguhin sa buhay ko. Ito hindi ko pa kaya i-give up. Ito lang muna yung area na pwede mong pangimasukan. Itong area na to, Lord, di ka pa muna pwede. Sarado pang pintuan dyan. Ganun ba tayo mag-decide pag mag-encounter ng si Lord? Ito lang muna yung limitation ng Lord. Ito lang yung limitation ng Diyos. But are you trying to dictate God?
what to do and how to do it. Kaya yung naging hindrances sa encounter namin doon, ayaw natin ibigay yung lahat. Gusto natin may condition lagi. Lord, susunod ako sa iyo pero dapat eto muna yung mga plano ko mauna. Pero ako narinig na ganyan, nakakalungkot. Nilingkod lang kayo sa Lord pagkatapos siya ng trabaho. Pag nag-retire na siya. Sana wag. Diba? Sana wag. Kasi hindi mo alam kung kailan tayo kukuhain ni Lord. Baka bago pa tayo mag-retire, kinuha na tayo ni Lord. Hindi pa tayo nakapaglingkod sa Kanya. The true encounter, to truly encounter the Lord, you must lay aside preconceived ideas of what God may or may not to do. You have to die to yourself and be open to a transparent before Him. If you will do this, God will move powerfully and accomplish the work of the work He wants to do. Amen? Kailangan daw na mamatay sa ating mga sarili. John 12:24, pakibasa po. Truly I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. Amen, di ba? Sabi nga, yung grain ng wheat na nakapupol, kung hindi siya mamamatay, hindi na siya mag-germinate, hindi siya sisibol, at hindi siya mag-bumumunga. Sabi nung kailangan niya talaga mamatay. Personal, pangatlo is personal possession. The things you own can mean too much to you. Every good thing you have was given to you by God. Totoo ba? Lahat ng meron ka, galing sa Diyos? Amen. However, He is more able to take care of your things while you are away on an encounter. But the word of God is clear. If you seek Him and His kingdom, He will take care of you and provide for your needs. Sabi nga sa Matthew 6:33. Nothing is so valuable as to be of more worth than encountering the living God. Totoo, sabi nga ng Biblia, di ba? Better than a day in the Lord and 1,000 years elsewhere. Mas gusto ko pang manatili sa presensya mo kahit isang araw lang, Lord, kaysa 1,000 taon na wala ka. Kahit bigyan tayo ng Lord ng 1,000 taon dito, wala siya. Pero yung one day, sapat na. Ay, sa kasama natin ng Lord. Kaya, ano ba yung mas mahalaga? Yung giver ng ating possession? O yung ating possession? Yung giver, di ba? Siya yung nagbibigay. Kaya, unahin natin yung nagbibigay. Mark 8:35-36, pakibasa po. For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake and the gospel's will save it. For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul? Amen. Diba? Mas mahalaga pa tayo sa buong mundo. Magkano bang buong mundo ngayon? May nag-value yun eh. Kung magkano yung worth ng earth. Maraming zero. Kumbaga, wala pa sa kalingingan ng mga pinakmayaman ngayon. Si Elon Musk, nasa $200 billion. Pero kung compute mo yung presyo ng Earth, talagang dami zero. Pero sabi ng Lord, mas mahalaga pa ang buhay natin kaysa sa mundo. Amen? Mas mahalaga pa. Worldly possession without a true purpose can destroy you. Amen? Kaya nga sabi ni Pastor Wilbert, every time na bibigyan ka ng Lord ng blessing, ang unang tanong mo, hindi yung, Lord, paano ko magagastusin ito? Sa ba lang pupuntang staycation? Ang unang tanongin mo, Lord, ano ba pwedeng gamitin dito para yung purpose mo mangyari sa buhay ko? Diba? Kaya nga binigyan ka ng Lord ng anumang blessing, may purpose yan. At kung di natin malaman yung true purpose ng blessing, sabi dito, can destroy you. Amen? Gano'n ang kilala. Doon na siya sa lugar na land of milk and honey. Pero, dahil hindi niya alam yung true purpose niya, sabi nga sa nakausap ko, nakaipon na daw siya ng $250,000.
Pero, naubos din lahat. Kasi, ginamit niya sa kanyang kalayawan, yung sarili lang. Self-pleasure. Mahilig siya sa mga iba-ibang mga gimmick. At naubos yung kanyang pag-ipunan. Kasi hindi niya alam yung true purpose kung bakit siya binigyan ng ganung, hindi naman si Lord nang bigyan. Kundi bakit siya nagkaroon ng ganung klaseng natapos bigla. Every time we receive a valuable possession, always ask God the purpose and how will glorify Him. Conclusion. Please. The word encounter simply means to run into or running into God is the best thing that can happen to us. We need encounter because only an encounter with God can transform us and give us the purpose and direction like no other. Amen? Kaya kung gusto natin ng direction, gusto natin i-seek natin ng Lord. Ang Lord naman hindi siya madamot. Kapag hinahanap natin siya, diba, ano din siya. Ang kailangan lang natin is magpakumbaba sa Kanya. Itong pagpapakumbaba, yung Lord, suko na ako Lord. Wala na akong magagawa. Naniniwala ako na may encounter natin si Lord. Amen? Ayan, si Saul na naging Paul, nakita niya si Lord. Diba parang, kasi makasalanan si Paul eh. Hindi pa siya Christian. Pero yung mga disciple, yung encounter nila si Jesus, yung kanyang resurrection, parang kaibigan lang. Diba? Naglalakad sila doon sa Emmaus ba? Sa road to Emmaus. Na parang kaibigan lang, hindi sila bulag, hindi sila nabulag. Hindi makinig na makinan. Kumbaga, ito yung kaibigan na-encounter natin si Lord. Para tayong magkapag-usap sa kaibigan. Diba? Bagamat ano dun yung respeto, kasi Diyos siya. Pero yung pagkipag-usap na ng isang kaibigan na walang barrier. Diba nasasabi mo kung ano man yung problema mo, nasasabi mo kung ano man hinahin mo. Sa kaibigan, minsan ganun ka tayo kasi sa magulang natin, diba? Nasasabi natin lahat. Para siya kaibigan. Amen? Okay, tayo po ay tumayot. Lumuko. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. At patuloy mo, Lord, kami pinupuno, Lord, ng iyong mga salita, Panginoon. At Lord, we seek your face, Panginoon. At maraming salamat, Lord, kung ano man, Lord, yung nagiging hindrances, Panginoon, kung bakit di ka namin i-encounter, Lord. Nilalagay namin ito, Lord, sa iyong paanan, Panginoon. Susuko namin ito, Panginoon. Kung ano man, Lord, na nagiging barrier, Lord, sa puso namin, Panginoon, na hindi namin, Lord, na mabitaw-bitawan, Panginoon. Lord, binibigay namin ito, Lord. Ano man, Lord, yung hardship, Lord. Kung ano man yung nagpapahirap sa amin, Panginoon. Nalagay namin, Lord, ito sa iyong harapan, Panginoon. At ino-offer namin ito, Lord, at wala kaming magagawa, Lord, kung wala ka, Lord, sa buhay namin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa bawat isa, Panginoon, at naway sa bawat prayer namin, Lord, sa bawat lakad ng aming paa, Panginoon, nagtatrabaho man kami, saan man kami pumunta, Lord, ay andun ka, Lord, kasama namin, Panginoon. Reveal ka sa amin, Lord, at mag-deepen pa, Lord, ang aming relationship sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa iyong anak na nag-restore ng relationship para sa Ama. Maraming salamat po at naniniwala kami, Lord, dahil ang aming Panginoong Isus ay nasa kanang kamay ng Ama. Lahat ng aming hilingin, lahat ng aming petition, Lord, ay iyong sasagutin according to your word and riches, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa bawat isa. Naway ikaw po ang makasama namin sa buong buhay namin, Lord, na dito kami, Lord, sa lupa. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa tayo pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po. Sabi nga talaga, dapat everyday ito yung laging maging desire natin, di ba? Na ma-encounter natin si Lord. No? Lalo na sa atin lahat, sa mga kabataan. Hindi na lang yung counter-strike. No? Everyday, sa games tayo, lagi tayo ma-encounter. Pero, pag-ising pa lang natin sa umaga, i-discern natin, Lord, gusto kitang ma-encounter. Kasi tulad ng share ni Elder Jams, diba? Yung mga resulta o bunga na kapag
na-encounter natin si Lord, di ba? Nababago yung buhay natin, nababago yung direction natin, di ba? Tapos sabi nga, yung renewed love, kasi di ba, hindi sa lahat ng oras kaya nating mahalin yung mga tao sa paligid natin. Asawa na lang di ba? Minsan hindi talaga nagkakasundo. Pero kapag nakikita natin si Kristo sa buhay nila at nakikita nila si Kristo sa buhay natin, diba? Magiging maayos. At sa pagbibigay po natin, share ko po yung Hebrew 11 verse 4. Sabi dito, dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa inihandog ni Cain. So makita natin dito, diba, na dahil sa pananampalataya. So, sa pagbibigay natin, hindi lamang kailangan yung offering or yung pera ang ibibigay natin sa Lord. Unang-unang kailangan natin yung faith. Bakit mo? Diba, halimbawa, offering or tithes, tapos andito yung mga bills mo. Hindi sapat yung pambayad mo. So, kailangan natin ma-exercise yung pananampalataya natin na dahil gusto natin ibigay, sabi nga, di ba, may prescribed at merong right offering na binibigay tayo dapat sa Lord. Hindi yung gusto lang natin. Pastor Wilbert, kasi ang tao, ang gusto lang natin or kaya natin ibigay, minsan yung pinakamaliit na nasa bulsa, ito 50 pesos. Lord, ito na yung offering ko. Di ba? So, pero dahil nga merong prescribed at right offering na naisang Panginoon, kailangan natin ng pananampalataya na bagamat na magkukulang yung ating dapat na bayaran dahil kailangan natin sundin ng Panginoon. So, doon dapat natin i-exercise yung faith natin na kayang isupply ng Panginoon ang lahat ng ating pangailangan kung uunahin natin siya. Amen? At sabi pa dito, si Abel ay kinilalang matuwid. So, every time na ginagawa natin, ibinibigay natin yung prescribe at right na ating offering sa Panginoon, no, tayo ay dinideclare ng Panginoon na isang righteous man. Amen? Sabi pa dito, si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. So, hindi minsan, hindi lahat ng handog natin tinatanggap ng Lord. Lalo na kung hindi yun yung right at prescribe niya. Kasi sabi dito, kahit napatay siya, ay nagsalita pa siya sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos. Amen? Sabi nga ni Pastor Wilbert, if you're tight, check your tithes. Kapag nagkukulang daw tayo, i-check natin yung pagbibigay natin, yung tithes natin. Amen? So, tayo po ito tumayo. Tayo manalangin. Yes, Lord, Panginoon, maraming salamat sa pagpapaalala mo sa amin, Lord God, sa aming pagbibigay, sa iyong ikaw po, Panginoon. Tunay, Lord, na meron kang ibinigay na prescribed at right offering, Panginoon, na dapat namin sundin. Huwag mo hayaan, Lord, na masunod ko anong gusto namin paraan sa pagbibigay, kundi sundin namin, Lord, yung paraan mo po, Panginoon. Dahil naniniwala kami, Panginoon, na tuwing uunahin ka namin, Lord, lahat, Panginoon, ay idaragdag mo lamang, Panginoon, sa lahat ng aming pangangailangan. Salamat, Lord God, sa act of faith na to, Panginoon, na lagi namin sundin ang kalooban mo at hindi ang kalooban namin, Panginoon. At patawarin mo din kami, Panginoon, sa tuwing, Lord, na hindi namin sinusunod, Panginoon, ang kalooban mo, O God, sa aming pagbibigay. But, Lord, we are here, Panginoon, humbly come, Panginoon, sa iyong harapan. Forgive us, Panginoon, sa mga pagkakataon, Lord, na nagdanakaw kami sa iyo, O God. At nandito kami, Panginoon, upang itama, Lord, yung aming mga pagkakamali, Panginoon. Dahil alam ko po, O Diyos, sa bawat isang narito, Lord, our desire is, Panginoon, to do your will, O God. Pagpalain mo, Lord, ang mga anak mo, O God, na patuloy na nagbibigay, Panginoon, ng right offering sa iyong harapan. Continue to bless the work of their hands, Panginoon. At sabi mo nga, Lord, hindi mo pagkukulangin, Panginoon, ng aming mga kailangan, kundi isusupply mo, Lord, with right timing, Panginoon. Salamat, Lord God, sa provision mo, Lord, supernatural provision mo po, Panginoon, na, Lord, maranasan namin, Lord, ang abundance, Panginoon, sa panahon ng paghihirap, sa panahon, Lord God, ng aming economy ay bagsak, that you will provide everything we need, Panginoon. Kaya salamat, Lord God, sa katrabaho. Give them, Lord, the favor, Panginoon, sa kanilang mga boss, sa bawat nagnegosyo, Lord. Salamat, Lord, sa mga right supplier, right connection, right customer, Panginoon. Continue, Lord, to bless the work of their hands, Panginoon. At patuloy, Lord, binabalik namin sa iyo ang papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa closing prayer po, tapos ito sa
Okay, so isang mabiyayang mensahe po ang natanggap natin lahat sa araw na to. Tayo pong lahat ay tumayo ulit. Taga naman na kayo nakaupo. Kaya tayo din. Tayo po ay sama-samang manalangin bilang isang iglesia. Aming Ama sa langit, narito po kami, Panginoon, bilang iyong mga anak. Alam mo po ang laman ng aming puso at salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na kami nagtitipon-tipon, na may pag-ibig na isinasaalang, Lord, ang bawat isa. At dalangin ko po, Panginoon, kung paano yung hangad namin. Every day of our lives, patuloy ka pong ma-encounter. Ang presensya mo, Panginoon, ay patuloy na i-acknowledge namin, nakasama po namin. Especially kung kami ay lumalakad, Panginoon, ng ayon sa iyong mga panuntunan. Dalangin ko po, Panginoon, ngayon pa lamang ma-experience na namin everyday bago po yung araw ng water baptism, Panginoon. Maunawaan namin, Panginoon, ang lahat ng sakripisyong ginawa mo at ganun din, Panginoon, kung paano mo kaming sinasamahan sa aming paglakad into maturity, Panginoon. Hindi mo kami pinabayaan na maging bata lang sa aming pananampalataya, kundi, Lord, bago ka dumating, nakikita mo, Panginoon, at ang nais mong balikan ay isang matured church na wala pong spot or blemish, Panginoon, na patuloy na pinanghahawakan ng iyong mga pangako, knowing na ikaw po na nagbigay ng pangako ay tapat, natutuparin ito, Panginoon, sa iyong pong time allotted, at ganun din, Panginoon, sa kaparaanan mo rin, hindi sa kaparaanan namin. Kaya salamat po, aming Ama sa langit, sa mga second generation ng mga leaders na patuloy pong ititrain, na magpapatuloy kung ano yung sinimulan mong trabaho sa amin. Salamat din sa mga activities na kung paanong i-connect namin ito, Panginoon, sa iyo pong vision na patuloy kaming mamalakaya ng mga tao, especially, Panginoon, ang mga bata sa bawat subdivision. Salamat po sa mga itatayo mong coordinator. Salamat, Panginoon, sa mga bubuksan mo pang doors of opportunity upang makapag-minister at maranasan, Panginoon, ng mga kabataan kung paano, Lord, umabot sa mga kapareho nila na naging bata rin dati at patuloy pong makapag-minister ng iyong pag-ibig sa bawat isa. Pagpalain mo po at ingatan. Thank you for your protection upon each one, Panginoon. Mabuting kalusugan, mapayapang kaisipan, at lagi na sumangguni sa iyo every time, Panginoon, na may gagawing desisyon sa kanilang buhay, individually, as a family, Panginoon, as a couple, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na maluwalhati sa buhay na iyong mga anak. Bless mo rin po, Panginoon, ang nakatira dito sa subdivision, maging ang mga security guard, O Lord, at pagpalain mo rin po ang dayang couple at ikaw po ang patuloy na manguna. Gawin mo po silang asin at ilaw dito sa lugar na to. At salamat din po, aming Ama sa langit, aabutin po nila ang mga nangangailangan, Panginoon, ng iyong pag-ibig, kagalingan, ng kapayapaan ng isip at sound advice na nagmumula po sa iyong mga salita. At ganun din po ang gawin mo, Panginoon, kung saan naroroon sa bawat lugar ang iyong mga anak, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.